إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي الآية الأخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagbabalik loob ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya tayo humihingi ng tawad, sa Kanya tayo nagpapakupkop mula sa kasamaan na nagagawa ng ating mga sarili. Sino man ang patnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala patungo sa matuwid na landas ay walang makapagliligaw sa Kanya. At sino man ang tumahak sa pagkaligaw at tumatanggi sa patnubay ni Allah subhanahu wa ta'ala, katiyakang walang ibang gabay maliban sa gabay na nagmumula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapaalalahanan tayo ng ating paniniwala at pananampalataya na magtangan tayo ng dalisay na takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binanggit niya sa kanyang dakilang aklat, o kayong mga mananampalataya, katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala ng dalisay na pagkatakot at huwag ninyong hayaang dumating sa inyo ang inyong mga kamatayan na kayo ay wala sa pananampalatayang Islam. Binanggit din ni Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay mangilag sa inyong mga amana, mga tungkulin, mga ipinagkatiwala sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa inyong ibadah, mula sa inyong mga kayamanan, mula sa inyong mga anak, at inyong pakikitungo sa inyong mga kapatiran. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala nang pinakamainam na salita maliban sa dakilang aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala. At wala nang pinakamainam panggabay maliban sa gabay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ang pinakamasamang magagawa ng Muslim matapos siyang patnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala patungo sa tuwid na landas, ay gagawa siya ng pagbabago dito. At ito ay ang bid'ah. At lahat ng bid'ah, ito ay pagkaligaw. At lahat ng pagkaligaw, wala itong ibang patutunguhan maliban sa impyernong apoy ni Allah subhanahu wa ta'ala wa iyadan billah. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pauna sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً فَعُلْ مُؤْمِنِينَ. O kayong mga mananampalataya, kayo ay magpaalala sa bawat isa upang nang sa ganoon ang pagpapaalala na ito ay maging pakinabang sa bawat isa sa inyo. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga pagsubok sa ating buhay ay normal naman dumarating. Kaya hindi marapat na lalabas sa ating mga bibig o di kaya sa bibig ng isang Muslim ang mga salitang bakit ako? Bakit ako pa? O di kaya, kailan ba ito mawawala sa akin? Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala,
ang mga salitang ito ay kawalan ng tawakkal kay Allah subhanahu wa ta'ala, kawalan ng paniniwala sa kanyang mga itinakda. Tunay na sinubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong nauna pa sa atin. Si Nuh alayhi salam, sinubok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang nasyon, sa kanyang anak, nang padalhan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng baha ang kanyang nasyon. Si Propeta Ibrahim alayhi salam, sinubok siya sa pamamagitan ng kanyang ama at ng apoy. Si Yaqub alayhi salam sa pagkalubog o di kaya pagkabulag ng kanyang sarili. Ganon din si Yusuf alayhi salam sa pagkahiwalay niya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kapatid. Si Ayub alayhi salam sa kanyang sakit. At ganon din ang iba pang mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama na doon ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dumanas ng mga pagsubok sa kamay ng kanyang nasyon. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya hindi marapat sa isang Muslim sasabihin niya, bakit ako pa ang sinusubok ni Allah subhanahu wa ta'ala? Wa iyadan billah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa dakilang aklat, sa kanyang dakilang aklat, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sinabi ni Allah, inaakala ba ng mga tao na dahil sila ay nagsabi na sila ay naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi na sila bibigyan pa ng anumang pagsubok? Walaqad fatanna alladina min qablihim falaya'lamanna alladina sadaqu wa laya'lamanna al-kadibin. Falaya'lamanna al-kadibin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, katiyakang sinubok namin yung mga taong nauna pa sa inyo at ipinabatid namin sa kanila iyon sa pamamagitan ng pagsubok. At doon namin nalaman na patunayan kung sino ang nagsasabi ng katotohanan at sino yung nagsisinungaling. Subhanallah. At sa ibang talata, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang dakilang aklat, la yukallifullahu nafsan illa hus'aha. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang dakilang aklat, si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi magbibigay ng pasanin sa kanyang mga alipin, sa kanyang mga mananampalataya na sumusunod sa kanya, liban na lamang na ito ay kanyang mapapaglagpasan o di kaya ito ay kanyang makakayanan. Maalipin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga parusa na nararanasan ng mga tao dito sa dunya ay bilang kapalit lamang ng kanilang masasamang gawa. Subhanallah. At ang mga pagsubok na ipinadala upang subukit ang mga tao ay maaaring upang masubok lamang sila dito sa dunya o di kaya ay sa pamamagitan ng mga yaon ay malalaman kung sino ang mananampalataya pa rin pagkatapos ng kanyang pagsubok. At ang madami sa parusa at pagsubok ng mga tao dito pa lang sa mundo, sinasabi ng ating mga ulama, ay bunga mismo ng kanilang mga sariling kamay. Bunga ng sariling kamay ng mga tao at ito ay dahil sa kanilang mga gawa. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang dakilang aklat, ma asabaka min hasana min Allah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, anumang dumating sa inyo na kabutihan, anumang dumating sa inyong kabutihan, ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma asabaka sayyi'at paminan nafsi. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, subalit kung ang dumating naman sa inyo ay masasama, ito ay bunga ng inyong sariling mga gawa. Bunga ng kagagawan mismo ng tao at wala siyang dapat sisisihin liban sa kanyang sarili. At sa ayat na ito binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, paminan nafs. Sinabi ni Ibn Qatada rahimahullahu ta'ala na ang tinutukoy dito, ito ay salita na kung saan binibigay nila, pinapakahulugan nila na ito ay bunga ng gawa ng sariling kamay ng tao. Subhanallah. At sa ibang ayat, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, anumang dumapo sa inyong sakuna ay dahil sa nakamit ng inyong mga kamay. At sinabi ng ating mga scholar, sinasabi nila, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay agarang nagbibigay ng parusa at agarang nagbibigay ng gantimpala dito sa dunya. Subhanallah. Sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, ang mga kalungkutan na nararamdaman ng puso dahil sa pag-aalala sa hinaharap
ang mga kalungkutan na nararamdaman ng puso dahil sa nakaraang mga pagsubok, ang mga kalungkutan na nararamdaman ng puso dahil sa kasalukuyang mga problema at pagsubok, at mga paninikip ng dibdib dahil sa mga pagsubok na iyon, ay agarang parusa sa impyerno dito sa dunya. Iyadan billah. Parusa sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa dunya. Iyon ang unang impyerno niya dito sa dunya, subhanallah. At ang pagharap kay Allah, pagsusumamo kay Allah, pagkalugod kay Allah, pag-uumapaw, pagsisikap, paghingi ng kapatawaran kay Allah, ay palatandaan ng paraiso niya dito sa dunya. Allahu Akbar. Subhanallah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hinahalimbawa ni Ibn al-Qayyim rahimahullah na parang ang buhay natin dito sa dunya ay maihahambing natin na parang mas mainam pa sa hari kung tayo ay aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kabila ng ating mga pinagdaraan ng pagsubok. Subhanallah, kaya marapat lamang sa Muslim, tatanungin niya yung kanyang sarili, tatanungin niya ng madalas yung kanyang sarili, bakit ako may problema? Bakit ako dumadanas ng pagsubok? Ano ba ito? Pagsubok ba ito o parusa na ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kung madalas kang balisa, baon sa kaisipan ng problema, sa sobrang pag-iisip mo doon sa mga pagsubok na nararanasan mo, at nakakalimutan mo si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi malayo na naroon ka sa parusa na ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa iyadan billah. At kung madalas balisa ka nga sa mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala, masyado mong iniisip yung mga problema na iyon, subalit hindi mo man lamang nakalimutan si Allah subhanahu wa ta'ala, na sa kabila ng mga pagsubok na yun, inaalala mo pa rin si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka nagkukulang sa adkar, hindi ka nagpapahuli sa ibada, lagi mo siyang inaalala sa kabila ng pagsubok na yun ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinasabi ni Ibn al-Qayyim, maaring iyon ay biyaya sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya maging matalino ang Muslim. Kaya maging matalino ang Muslim sa lahat ng pagkakataon. Suriin niya ang bawat galaw, bawat pakikitungo, bawat pakikipagkapatiran, at sa lahat ng klase ng kanyang pag-iibada, bago natin sabihin bakit ako ang sinusubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit nasa akin ang pagsubok na ito? Bakit ako ang sinusubok ni Allah subhanahu wa ta'ala? Aqulu qawli hada, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah, fastaghfiru innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang dakilang aklat, ala bidikrillahi tatma'innal qulub. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang dakilang aklat, tunay na sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, mapapanatag ang puso. Anumang sitwasyon yan, anumang pagsubok yan, kung nais mong mapanatag ka, alalahanin mo si Allah subhanahu wa ta'ala. At kung nais mong masolusyonan ang mga problema at pagsubok na pinagdaraanan mo, kapatid sa pananampalatayang Islam, baguhin mo ang sarili mo, iwanan mo, kamuhian mo na ang mga haram mong gawain. At darating sa iyo ang tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi al-adim, dahil walang mababago sa sitwasyon mo kung wala kang babaguhin mismo sa sarili mo. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang dakilang aklat, inna Allah la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang dakilang aklat, tunay na hindi babaguhin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sitwasyon ng isang nasyon o ng isang tao, liban sa babaguhin niya muna ang kanyang sarili. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsubok ay kusang dumarating at mapapaglagpasan lamang natin ito kung tayo ay dalisay na magkakaroon ng takwa, takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at dagli ang pagbabalik loob sa Kanya. Tinutulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga paalala ng Jum'ah upang makilala natin ang ating mga sarili,
upang masuri natin ang ating mga sarili sa lahat ng mga pinagdadaanan natin at inaakala nating pagsubok ay maaaring magiging biyaya pala para sa atin.